Unang-una, Master MJ, no, gusto ko munang i-klaro sa lahat ng ating mga sumasama sa hakbang na Maisog Peace Rally na ito po, hindi po, wala po tayong personal agenda rito, no? So, una, dediretsahin ko na, dun sa mga vlogger na content lang po yung gusto ninyo. Naku po, wag naman ganon, share, masakit yun! Anong vlogger na content lang ang gusto? Masakit naman yun, sir. Pagkatas namin makipag-unahan na makakuha ng content, sasabihin nyo content lang ang gusto namin. Eh di kayo na. Kayo na. Saka. Si sir naman makaano naman eh. Hindi, kasalanan to ni, ni Master Judea, salsalero rin eh. Kasalanan ni Judea to Parang mali po ang inyong adhikain. Kasi ito is isang mali ang inyong adhikain. Maselang usapin ng panawagan sa ating administrasyon. Napakinggan po yung panawagan natin ng TAPS, no? Ikalawa, hindi po natin pinag-uusapan to para supilin din yung kanilang mga opinyon, kanilang mga damdamin, no? Ayaw namin pong lumabas na gusto namin kayong kontrolin or gusto namin kayong turuan sa mga gusto ninyong sabihin. Pero bilang vlogger, no, may tinatawag po tayo na responsibilidad at obligasyon. At sa salitang responsibilidad at obligasyon, pumapasok din po dyan yung tinatawag na due diligence. Kasi parang mga reporter na din po kayo ng bayan ngayon eh. Ibig sabihin, madaling salita, maging professional naman kayo! O, tangina! Yun ang ibig sabihin ni sir! Maging professional naman tayo, mga vlogger! Alam mo, ako nahihiya para sa inyo eh! Kaya tuloy, ako talaga ayoko na nagsasama minsan sa mga vlogger eh! Nasisira tuloy yung pag pinag-usapan po natin yung due diligence, alamin mo kung yung nakukuha na mo ba ng impormasyon talagang yun ba talaga is Boss Dada, sakit nito! Due diligence daw. Ibig sabihin, siguraduhin mo naman yung nakukuha na mo na impormasyon, tama? Sa madaling salita, tatanga-tanga kayo, tas kami sisisihin nyo. Huwag naman ganun, sir! Masakit! Masakit yan, sir! Huwag ganon! Sorry na, sir. Sorry naman. Hindi, ako nasasaktan dito, Parang tinamaan ako dun, eh. Ikaw ba, Boss Dada, may due diligence ka? Ano ba yung due diligence na yan? Ikaw, Jeggy Barra, may due diligence ka ba? Credible na tao. Alam nyo, sa dami ng hakbang na maisog na naisagawa na natin, nakikita natin yung mga kakilala nating vloggers dyan. Kilala nila kami, kilala namin sila. Napakadali namang magtanong kayo sa mga... Sino kaya natanong nila? Sakit sa puso nito. Sa madaling salita, sinasabi nitong dalawang organizer, may iba silang tinanungan, hindi kami. Tapos magre-reklamo sila na wala doon. Tapos magkakaroon na bigla ng spy. Pambihirang buhay ito. Alam nyo kasi, matuto naman tayo. Hoy, mga vlogger, sino may mga nanonood dito? Taas nyo nga kamay nyo, mga DDS vlogger. Wag naman kasi kayo kung kani-kanino kumukuha na impormasyon, kanya-kanyang papilan dyan. Matuto naman tayo mag-discern kung sino yung dapat talaga nating kuhanan ng impormasyon. Hindi yung kung sino-sino. Tapos sisisihin nyo yung pinaka-organizer. Organizers, wag na po sa amin. Kasi baka sabihin ninyo, kami lang yung dapat lapitan. Hindi ho.
Kung wala po kami dyan, kahit sino, kahit na yung local organizers, ang sa amin lang, magkaroon kayo ng due diligence na magtanong po kayo dun sa tamang tao para... Grabe ka naman, Diego Latigon. Tatanda na, Boplax pa rin. Wag ganun. Present, sabi ni Master Judea, kay ninyo lang ako naniniwala. Hindi po kayo nalil. Ang ina naman, no? Minsan, ayoko na nagmumura eh. Pero minsan kasi mapapamura ka na lang talaga sa mga sitwasyon sa buhay eh. Di ba? Sabi nito isa, ni Chef Chris Garcia Sr., walang feature ang vlog na ito, ba't ka nanunood? Lahat kayo bida-bida. Bigaw. That's number 1. No, number 2, again, ulit-ulitin ko po, meron po tayong official Facebook page, yung TAPS Coalition. Yan po ang arms and legs ng Hakbang ng Maisog. Pwede po kayong magtanong directly para masagot po kayo ng mga moderators po dyan. Yung mga nasasaktan dito, alis na lang po kayo. Hindi ako naninira, kinokorek lang natin yung mali. Diego Latigo, kung ayaw nila umalis, paalis, ikaw na lang mag-alis sa kanila. Hindi kasi alam mo, matagal ko na itong nakikita eh. Ako hindi ako nagsasalita. Ayokong kumokontra, ayokong umaano sa mga ano. Pero ang dami ko na nakikita mga vlogger na wala na sa hulog. Pagdating, live kagad. Hindi muna magpaalam. Kailangan mauna sa content. Huwag ganun kasi. Hindi dapat ganun na parang tayong patay gutom sa content. Oh, sabi nito, mga punyeta kayo, sabi ni Boss Dada. Gusto nyong pakinggan tayo ng mga Marcos tapos ayaw nyong makinig. Mga buwakan ng ina nyo. Grabe yung bura mo ha. Sayang daw ang ticket. Kasayang kasi ang pakulay. Hindi, kaya nga ang problema kasi masyado nyong ginawa ang negosyo ang pagbablog eh. Hindi nyo na kagad iniisip yung quality ng content eh. Basta lang tayo makahirit, basta lang tayo makagawa ng ano. Hindi ako pinag-isipan ko na mabuti kung tatalakayin ko to. Kasi alam ko, madadagdagan na naman ang magagalit sa akin. Oh, alam ko yan. Ang dami na nga nagalit sa akin nung binanatan ko si Maharlika kasi alam kong mali eh. Anong gusto nyo? Palagpasin ko mali? Bahala kayo sa buhay nyo. Eto, nakita kong mali. Kasama natin to. Hindi ko siya kinukundina bilang tao. Hindi ko naman sinabing dilawan siya. Hindi ko rin sinabing pulahan siya. Wala ko sinabing ganyan. Ang sinasabi ko, may maling ginawa ito. Yung mga kasamahan natin. At pinupuna natin so that they become mature next time. Maging mature po sila sa susunod, hindi na sila natututo. Dapat matuto tayo sa buhay, matuto tayo bilang vlogger. I'm not saying this to condemn them. I'm saying this para next time pag nagsama-sama tayo, easy lang, kapatid, hindi tayo ang bida dito. Hindi tayo ang dito kailangan magaling. Ang bida dito, yung subject natin. Kung sino yung kino-cover natin, sila bida. Kung ano man yung gawin nila, sunod lang tayo. Hindi tayo yung, hindi, magaling ako, marami na nanonood sa akin. Milyon-milyon na nanonood sa akin. Mataas ang viewers ko eh. Kaya kailangan, sumunod sila sa akin. Ano pinagkaiba nyo kay Thinking Pinoy? Ganyan na ganyan ang ugali ni Thinking Pinoy. Feeling niya kasi siya na pinakamatalino, siya na pinakamagaling. Nabulungan ng demonyo eh. Kung ikaw na pinakamagaling, di naman naniniwala sa'yo. Si Mamsi, magiging sekretary ka. I-demand mo na sekretary ka. Nag-demand. Hindi napagbigyan. Yun, nalipad na. Hindi dapat ganun. Ulitin ko sa mga vlogger yung mga nanonood dito, mga
Mga banateros, tunay na mga banateros. Hindi umiikot ang mundo sa inyo. Hindi kayo ang pinaglalaban. Ang pinaglalaban natin dito, ang tunay na pagbabago through the Dutertes. Hindi yung tayo. Tsaka ng mga admin po dyan. And Ilalagay ko po sir yung ano muna, yung file, yung... Si Basti nga, di nga nagre-reklamo eh. Bakit? May nanonood ba kay Basti kung wala sa aming views? Views? Alam mo ang tunay na Duterte, Boss Dada? Yung nakuha nila yung ugali ng mga Duterte. Yung humble, hindi feelingero, hindi feeling entitled. Yun ang tunay na mga Duterte vlogger. Sige po, diretso po yung pagsasalita nyo, sir. Sorry. Kasi po ano alam nyo, hindi naman natin pigilin yung... Yan yung kanilang grupo. Tops Coalition, official. Ating mga kababayan, no? Na sumali sila diyan. So, sa totoo lang hindi natin kayang salain, no? Na tayo ba is napapasukan na diyan ng mga mall na sinasabi ninyo, no? Hindi talaga natin kontrolado 'yan. Kaya there's a great possibility na baka po itong mga sinasabi nila DDS vlogger daw sila or supporter daw sila ng hakbang na maisog, pero sila pala yung sisira. Kasi yung pagpapahayag lang na sinasabing may espiya sa loob ng organizer, yan po ay isang maselan na akusasyon. Bakit mo sasabihan na merong espiya sa organizer? Alam mo, yan ang problema nga kasi. Sa sobrang kapapanood ninyo, sobrang kapapanood ninyo kay Maharlika, nasanay na kayo sa ugaling walang ebidensya. I'm warning you, makinig kayo mga vlogger. Konti na lang, medyo nagpipigil lang ako, papangalanan ko na kayo. Konti na lang talaga at ugaliin ninyong maglabas ng balita ng walang ebidensya. Hindi ko kayo sasantuhin, maniwala kayo sa akin. Papangalanan ko na kayo sa susunod. Kasi nakakakita na ako ng mga DDS vlogger na ang hiling maglabas ng walang ebidensya. Tanginan nyo, kakapanood nyo kay Maharlika, nahawa na kayo. Gusto nyo pang gawing bayani ito si Morales? Huwag ganun. Maniwala kayo sa akin. Ako, nandito ako para basagin kayo. Hindi ako nandito for the views. Nandito ako para basagin kayo. Huwag nyo akong punuin. Kasi, ang mali-mali eh. Ang mali. Ang tama. Huwag tayo mag-iimbento para lang magkaroon tayo ng content and views. Para lang magkaroon, kasi wala na yung pide-pideya, gawa na tayo ng mga imbe-imbentong news, imbe-imbentong issue para maging, ano kayo, pangalan nito, si Christy Permin? Lagi na lang may issue sa buhay. Lumayas kayo. Hindi kayo dapat dito sa Duterte dahil lang Duterte may ebidensya. Hindi pwede yung puro na lang paratang ng walang ebidensya. Sa ano nangyayari? Nasusunog eh. Nagmumukha tuloy tanga. Alam nyo kung sinong tinatamaan? Alam nyo kung sinong tinatamaan? Si Pangulong Duterte. Dahil sa katarantaduhan ninyo na lalabas ng kung ano-anong walang ebidensya, tinatamaan ngayon mga Duterte. Kagagawa ng mga Duterte yan. Binayaran ng mga Duterte yan para siraan ng mga Marcos. Kung hindi nyo magagap, itong sinasabi ko, maganda wag na ho kayo manood ng political vlog. Kasi hirap na kayong unawain. Yung mga nahihirapan na unawain tas nagugulon na kayo sa buhay, maganda, patayin nyo na yung cellphone nyo, mag-download kayo ng Netflix, manood na lang kayo ng K-drama. Kasi kung hanggang ganun lang kakayanan ng utak ninyo, wag nyo ako sisihin. Okay? Kung naguguluhan na kayo. Kasi parang ano pa yung utang na loob pa namin sa inyo ipaliwanag lahat?
Ano to, spoon feed kayo? Na kailangan, hindi, ganito yan eh, ganito, wag na kayo mag-away. Ano, hindi nyo kaya? Natanggapin ang katotohanan? Uninstall nyo yung YouTube. Gumawa kayo ng Netflix, panoorin nyo lahat ng drama dyan. E di ang tinatarget mo po nun, yung organizing team ng hakbang na maisog, gusto mong sirain. So, pagka gusto mong sirain yan, gusto mong pabagsakin, ulitin ko, baka hindi kaya kayo yung pakawala o Nako, kayo yung espiya. Nako, Diba? Malinaw po yan eh. kayo may pang espiya, hindi naman kami ang espiya. Kami nga yung nagpupunta. Hindi naman kami ang espiya. Ewan ko ba dito kay Boss Dada, tsaka kay Master Judea? Lastly siguro, bago ko pagsalitain si chairman natin, alam niyo, tandaan niyo po ito, no? Ang namumuno po sa hakbang na maisog, ang ating principal, ang ating dating mahal na Pangulong PRRD. Yun. Siya po ang pinuno nito eh. Alam mo, witness ako dyan. Ito, hindi na lang ako nagsasalita pero witness ako dyan. I was there in the first maisog sa Davao City. Wherein, si Ebasco, ako, si Mocha at si Pangulong Duterte nandun. And they were talking about the plans of maisog. Ako, sabit lang ako doon. Honestly, it's because kay Pangulong Duterte. Pero ang talagang si ano dyan, si Ebasco. At pinag-uusapan nila yung plano. Kaya alam ko na itong maisog, Duterte ito. Duterte ito, sigurado ako. Hindi ko na masusuportahan to kung alam kong mga nandito yung nagbibida-bida lang eh. Sinusuportahan ko to. Kaya lang, anong gagawin ko kung hindi ko na mapuntahan yung ibang lugar? Nagtitipid ako at hindi ganun kadali para sa aking safety. So, hindi ko lang sila mapuntahan. Pero as much as I can promote sila, I will do it because I know, tama si Sir eh, Duterte ito. Ito ang main principal. Bakit mo sisiraan? Gago ka ba? Tapos sasabihin mo, DDS ka. Hindi ka lang na-inform na nagbago na yung venue. Tanginang utak yan. Hindi, sorry ah. Anong klaseng utak meron tayo dahil lang hindi tayo na-inform? Sisiraan na natin, may espiya na kaagad, meron na kaagad ganito, meron ng ganyan. At ito po, sa kanya po nanggagaling lahat po ng mga sinasabi ninyo. Hindi po kayo po pwede Ayan nga eh, alam nyo ba kung bakit ganito sinasabi nila? Bakit yung kasi si Pangulong Duterte mismo hindi kayo nakikinig. Ayaw naman niyang bumaba si Marcos eh. Paulit-ulit na eh. Bakit kanyo? Kaya nga, di mo napansin, may binuong grupo ngayon. Ano? Marcos alis dyan? Hindi yan ang tono ni Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Ang makikinabang, anak niya. Twice ko na... Hindi, actually, hindi lang twice pala. Wait bibilahin ko ilang beses kami nagkasama. I think 4 times. Narinig ko sa bibig ni Pangulong Duterte, ayaw niyang bumaba si Pangulong Marcos. Hindi maganda tignan. Sabi niyang paulit-ulit, ayokong bumaba at mag-resign at ang papalit anak ko. Hindi nang galing sa akin yun sa bibig ni Pangulong Duterte. Kaya nga sila, yun ang echo nila eh. Yun ang ini-echo itong organizer ng maisog. Transparency lang, accountability at ano pa yung iba pa. Yun lang ang sinasabi. Bakit? Kasi hindi maganda, mukha tayong mga rebelde. Hindi yun na sinasabi ni Pangulong Duterte, maging rebelde tayo. Naman, di kayo nakikinig eh. Tapos sasabihin nyo, Duterte supporter kayo. salita na hindi wala pong basbas ni PRRD. Yun po ang katotohanan dyan. Yes, Master MJ, pero i-clarify ko lang ng konti. Hindi po lahat nung sinasabi namin, but yung guidance po niya tsaka directions. Yun po yun. Pero yung mga pahayag namin, personal po ito Personal pahayag po namin ito. Regarding sa maisog lang po, kung ano yung direction, kung ano yung dapat gawin, kung ano yung magiging bukas, sa kanya po nanggagaling yun. Now, may question po ako. Sa mga nagtatanong bakit nagtayo ng MAD, hindi ko po alam. Huwag niyo po akong tanungin. Basta nagtayo sila.
Hindi ko alam yun ha, wala akong alam doon. Okay? Basta ako, sino ang susundin ko? Hindi kailangan ma-divide yan eh. Basta ako kung ano yung takbo nitong maisog dahil nakikita ko dito nagsasalita si Pangulong Duterte. Yun lang ako, doon lang ako. Regarding doon sa kung sino ang lalapitan. Sir MJ, Sir MJ, para tapusin ko lang pagsalitain ko si Chairman Sige pa. bago question yun. Isa pa, sabi ko nga, tuwing nagpupunta tayo sa Hakbang Maisog Rally, sigaw tayo ng sigaw eh, Duterte, Duterte. No, you know, we cannot serve two masters. Naku po, hindi pwede. Hindi ba pwedeng Maharlika, Duterte, Maharlika? Hindi ba pwedeng ganon? Galit sa'yo yung mga panatiko ni Maharlika. Yari ka. O kaya Morales, Bayani. Hindi ba pwedeng ganon? Napanood ko pa yung sinabi ni Morales, yung napikon siya kay kay Spencer. Spencer kasi si Raulo rin Andito ba si Spencer? Pinikon din niya si Morales hindi ka sumunod kay Morales No? Kaya ang master po natin sa Hakbang ng Maisog si Tatay Digong. Hindi ba si Morales? Kala ko si Morales. So, maliwanag po 'yun. Kung hahanap ka pa ng ibang master aside from Hakbang ng Maisog, may problema tayo diyan. Ay talaga. Ako may problema ako sa ganyan. Kasi baka mamaya hindi natin alam kasi possible na yung mga ibang organizers na nag-o-organize na ginagamit yung salitang Hakbang ng Maisog, yun pala pakana pala nung kabila yun. So laki yung chance nakita po ninyo, malaki yung chance na nagamitin din nila itong platform na Hakbang ng Maisog na to para. Pero ito in fairness hindi ako naniniwala na si Bisdak pakawala nung kabila. Okay? Hindi ako naniniwala naman. Siguro nagkamali lang siya. Siguro dahil sa pagod. Ewan ko, di ko alam kung bakit siya nagkamali. Ako dito, sinasabi ko naman dito, it's not the person Yung pagkakamali lang niya. Na bumanat siya ng out of line na banat na hindi makakatulong sa ating pinaglalaban. Yun lang naman ang akin dito. Ngayon, galit na ba ako sa kanya? Hindi. Hindi ako galit sa kanya. Kaya ko pa siyang harapin. Mali lang yung sinabi niya. Hindi makakatulong para sa bayan yun. Hindi makakatulong yun sa pinaglalaban. Pero hindi ibig sabihin galit na ako sa kanya. Hindi ganun to Hindi ganyan yan. Hindi ako ganun. Hindi kung gusto nyo manood sa kanya, manood. Wala namang problema sa akin yun. Pero ang akin lang, hindi lang naman si Bisdak yan Marami pa. Sabi nga ni di lang si Bisdak, pati sinong PL? May mali talaga mga boss. Who's PL? Si pambansang ano ba pambansang Pambansang Los-Los? Ano ang pangalan niya ngayon? Nagbago na siya Pambansang Loyal. Sorry. Sorry, hindi ko talaga alam Kayo talaga inaano niyo si Pambansang Loyalista? Pambansang Loyal. Oo, hindi naman ibig sabihin galit ako dun Huwag niyong i-misquote ako Ikino-correct ko lang yung mali nila publicly na hindi nakakatulong yung ganyan. At kino-correct ko din yung mali naman ng lahat ng mga vloggers. Lahat not only Bisdak, not only PL, pero lahat ng mga vloggers, kino-correct ko, sinasabi ko lang, pwede ba parang awa nyo na, wag naman ang tingin ninyo sa sarili nyo napakataas. Walang mataas dito. Walang dapat sinusunod dito. Walang ibang VIP dito kung hindi si Duterte, okay? Si Sinimotion, yan, mataas talaga yan. Hindi, kung gusto nyong malaman talaga, yan ang isang source ko. Kung gusto nyo malaman kung saan talaga ang tunay na rally, i-text nyo si Sihad. Si Sihad kasi alam niya talaga, nauuna yan advance party yan Kaya talagang alam niya yan. Mag-usap-usap na kayo, sir, para magkais. Anong usap-usap? Hindi naman kailangan. Wala naman nawala sa pagkakaisa, madam. Gusto mo maghalikan pa kami. Magyakapan pa kami. Hindi naman yung issue dito yun. Ang issue dito yung mali, dapat itama. Madam, walang ganyan. Sirain tayo. Pero sabi ko nga, paano ba natin malalaman kung sino talaga yon, yung Hakbang na Maisog? Punta po kayo ng Tops Coalition. Ganun lang kasimple yun. Tops Coalition daw. Puntahan nyo kung gusto nyo malaman. So, hindi nyo, tsaka ito pa po, ika-clarify ko lang, no? Lahat po kami dito, volunteer. No, wala
Yung sa kabila nga, may umamin na binabayarang vlogger siya eh. Diba? Opo. Dito lahat, tayo kahit pamasahe, sa atin yon. Sa totoo lang, Sir MJ, nawala na yata yung gago na yun eh. Gago yata yun, di ba? Inamin niya, binabayar. Gago nga talaga. Wala na ngayon. Wala na, parang wala na ata eh. Naputol na ata, sir. Kaya medyo going steady siya ngayon. Pero parating ko sa kanya, no, wag mong pararatangan yung kapwa mo sa gawain mong gago ka. Gago ka talaga. So, isa pa ho. Ang isa pa ho, gusto ko namin i-clarify na volunteer ho kami dito. Walang kahit sinong nagbibigay sa amin dito. At yan po is kaya po naming panumpaan yan sa harapan po ng taong bayan at sa harapan din ng aming mga pamilya. No, inaaway na nga ho kami ng aming mga mahal sa buhay. Nako, patay tayo dyan. Ayan, mali yan. Wala na kayong ano. Si Sir tuloy, yung si Chairman, napangiti. Wag mo nang pag-usapan yung asawa. Delicates tayo dyan, mamaya. Di tayo patulugin sa kama niyan eh. Sabi ni Sir, wag na yung asawa, delicates yan. Alam mo naman, maisog tayo, pero pagdating sa asawa, ano na tayo, mautog na. Biro lang ha. Pagdating sa asawa, hindi na maisog. Ibang usapan na yun. Oo, kasi nga talagang volunteer talaga tayo, no? So, ibig po sabihin, ang hakbang na maisog ay isa pong voluntaryong hakbang para po may parating sa ating kasalukuyang gobyerno ang sitwasyon po na nangyayari ngayon sa ating bansa na hindi po tayo nakukontento at hindi na po tayo nasisiyahan. Yun lang naman po yun, and sabi ko nga, hindi po tayo pwedeng maglingkod ng maraming masters, no? Yun! At ang master natin dito, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte lamang. Sure ba yan? Hindi si Maharlika ha, hindi si Morales. Wag niyong... Pag narinig ko si Maharlika at si Morales dyan, ayoko na. Wala na pong iba. Iyon, malinaw po yun. Pero bago natin pagsalitain si Sir, regarding doon sa kung sino ang pwedeng lapitan, halimbawa sa Maisog Rally, para hindi na po, in the future siguro, para maiwasan na rin mangyari itong reklamo ng mga kasama nating vloggers, paano po ba natin ma-identify kung sino po yung tunay na organizer sa hindi? Actually, sir, meron po kasi tayong iba't ibang mga local organizers ng bawat rehiyon, bawat probinsya. No, ngayon, kung taga saan po kayo? Ako may suggestion lang ako sa Maisog. Mag-assign kayo ng isang hindi ako ha. Baka ihihirita naman iba diyan. Mag-assign kayo ng isang kasamahan nyo talaga na makikipag-coordinate sa mga vlogger. Kasamahan ninyo isa. Etong tao na ito, ang tao lang na authorized makipag-coordinate sa mga vloggers. So ito lang tao na ito. Kasi minsan marami nagmamagaling dyan. Ayoko na lang magsalita. Marami talagang nagmamagaling dyan na nakakatakot. Ito, babala ko lang sa Maisog sa inyong dalawa, sir ha. Marami ho dyan na nagmamagaling. Sisiguraduhin nyo lang yung i-assign ninyo, kasamahan ninyo. Talagang hindi inyo outsider, hindi galing kung saan, kung hindi kasamahan ninyo, na siya lang ang magbibigay ng info doon sa mga vlogger. Or else, maraming magmamagaling dyan, mag-feeling coordinator, mag-feeling organizer, tapos pag pumalpak, sisisihin kayong dalawa. Sanay na ako sa ganyan, sir. Ang daming ganyan. Kaya nga hindi ako sumasama sa mga rally-rally kasi ang gulo-gulo ng rally minsan eh. Yung mga organizer dyan. Totoo yan. Kaya kung ayaw mong maguluhan, huwag ka na lang pumunta tapos magyayabang ka. Kasi marami dyan ganyan eh, pupunta. Feeling special. VIP ako. Kasi marami nood sa akin, VIP ako. So pagdating doon, hindi siya tinuring na VIP. Ayun, nagtatampo. Okay. Puta, daming ganyan. Puta, kaya yan, ayoko ng ganyan eh. Hindi, yung una nga Maisog, hindi nga ako nakipag-coordinate sa Maisog eh. As in, nandun lang ako sa likod. Hindi, kasi mahirap eh. Pagka nag-coordinate ka dyan, tas ang gulo-gulo, tas biglang magtatantrum, sabi nga ni Diego Latigo.
Magtatantrum siya, di ba, siguro maraming dyan, pataasan kasi kayo ng ihi. Ano kaya yun? Pero panalo ko nung pataasan ng ihi, Elementary pa lang, ginagawa ko na yun, Sa dingding, sumusulat pa ako, haba ng ihi ko. Kaya ko sumulat ng isang sentence. Oh. Lalo na po doon sa mga madami po. Sabi ni Viva Israel, ayan si Banat Bay, makamaharlika noon. Ngayon bumaligtad na. Kailan kaya ako naging makamaharlika? Eto, may sintu-sintu din to si Viva Israel Kailan pa ako naging makaharlika? Kasing nagre-request sa amin na dito nyo gawin yung rally, bla 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 bla. Pagka ganun po, ang ginagawa po namin doon, ibinabato po mismo namin yung directly doon sa point person natin ng per regions. Kasi may mga local po tayo na sila talaga yung nangangasiwa niyan. Kaya pansinin po ninyo, pag outside Central Luzon, ang sagot po namin, lagi kaming safe, di namin alam. Kasi kami po mismo, ayaw naming pangunahan yung mga regional local organizers po ng bawat rehiyon. Kaya yung sa Tacloban, tinatanong ninyo, sir, paano na yan, paano ba yan? Hindi ho namin po pwedeng pangunahan yon. At kami naman po, kung ano po yung deklarasyon nila, yun lang po ang binobroadcast din namin. Kasi sila po yun ang tawag po dyan, respeto po. Kaya wala man po kayong makuha sa amin, hindi po dahil nagpapa-importante kami o tinatago namin, Malinaw yun, Hindi po porket wala silang sinasabi, nagpapa-importante sila. Respeto na lang doon sa organizer, doon sa local. Minsan kasi may mga ganun Hindi kasi alam nung dynamics ng ibang mga Hindi, alam mo, eto kaya minsan naintindihan ko din yung ginawa nila Bisdak Ewan ko kung hindi sila sanay sa rally. Pero parang, kasi may dynamics po yung tinatawag sa ganyan sa mga lalo na, kunwari, ikaw lang yung maisog na national. Silang dalawa, yung national, chairman, at saka vice, Tapos, may mga gustong magmaisog doon sa lugar na yon. Yung local na yon, sila na mag-o-organize. Kino-coordinate lang sa kanila. Ngayon, minsan hindi sila makasagot kasi nga kino-coordinate. Respeto nila, sabi nga nila, respeto nila doon sa local organizer. Hindi sila nagmamagaling. Buti pa sila. Hindi, tinan mo, yan yung tinatawag na professionalism. Diba? Nagiging professional sila na nire-respeto nila yung organizer sa baba. Tayo namang mga vloggers, sa lahat po ito matuto rin naman tayong rumespeto. Sa lahat po, wala po akong pinatatama ang personalidad. Sa lahat po, minsan kung hindi kayo nai-inform, kayong magtatantrums. Para kayong mga bata, tatandaan nyo na. Magtatantrums kayo na parang hindi kayo in-inform. Dahil sa gusto nyong manguna sa vlog, gusto nyong manguna sa content para nasa inyo ang viewers. Magtatantrums kayo. Huwag ganun. Ganun talaga Minsan hindi kayo mabigyan ng impormasyon. It's because of the local organizers na kung saan sila po yung naghahanap ng mga local conveners para po maging possible ang bawat maisog rally sa bawat rehiyon. So kung sa namin, halimbawa, narinig po ninyo na, for example lang, sa Bicol, magkakaroon ng maisog rally, may nakita kami, kanino kami lalapit. Pwede po kayong magtanong sa TAPS and then ituturo po namin kayo mismo doon sa local organizer para doon po kayo directly makipag-communicate. So ito po yung TAPS Coalition page. So yan po, screenshot yun na po, TAPS Coalition page. Diyan po kayo mag-message. No, sir? Yes po, alam niyo po, kahit na sa abroad, yung international, yung Japan, nagtatanong po dyan, ibinabato po namin kung sino po ang mga organizers natin na situated sa overseas po natin. Ganon din po sa buong Pilipinas, nationwide, kung saan po sila lokal. Halimbawa nga, yung sa Tacloban, ibabato po namin yan kung sino po yung local conveners and organizers po doon. Yun. So may nag-handle po nito, sir, May tao kayo na nag-handle nito para masagot lahat ng mga katanungan, Open po yan, 24 hours, parang Mercury Drug. Yun. Sabi nito, ang issue kasi pinahintay sila sunduin
ang VIP tapos di na-inform na wala pala kaya yun nagalit na. Yun na nga, sinasabi ko nga sa inyo. May mga pagkakataon talagang ganyan. Magulo. Yung VIP, paiba-iba ng schedule. Bakit? Maraming dahilan yan. Safety issue. Alam nyo na nga ginigipit yung mga ticket. Alam nyo na nga ginigipit yung mga lugar. Hindi kasi basta-basta pwede na bigla na lang, kailangan i-inform kayo kung asan kayo. Wag tayong ganun. Kasi, naiinggit kayo pag nauunahan kayo eh. Boss Dada, wag ka na kasing mauna. Hindi, alam mo kasi kasalanan ni Boss Dada talaga to. Kasi nauuna si Dada sa impormasyon kasi ka-text niya nasa loob, tuloy yung iba, hindi kailangan mauna kami. Kasi kami yun nandito. Pag hindi nauna, magtatantrums. Jay Gulatico, sabihan nyo nga, Jay Gabara si Dada. Kasalanan ni Dada to eh. Okay, sige, tanggalin muna natin at magsasalita si Sir Derdel. Sir, kayo na po. Oo. Sabi niya, ay salamat naman, pinagsalita nyo ako. Banat Bay, gusto ni Morales magsalita sa may isog, ano na masasabi mo? Masasabi ko, yung una niyang video na sabi niya ayaw niya magsalita at nagalit siya, bakit na-delete? Tapos ngayon, buglang bawi siya, magsasalita na daw siya. Boss, anong gusto mo ngayon sabihin kay Morales? Wala, hindi naman ako organizer na maisog eh. Hayaan nyo yung maisog ang sumagot, bakit ako? Huwag nyo akong pasagutin, wala akong kinalaman sa maisog. Tama ka, Jay Guevara, si Boss Dada talaga ang bida-bida. Nauuna, kasi alam mo naman nakakabuisit nga naman yun. Hindi, Jay Guevara, nakakabuisit yun ha. Mantakin mo, ako kunwari vlogger ako, nandun na ako sa venue, nakapagod ako't lahat. Tapos mauunang mag-break ng news, si Boss Dada. Nakakabuisit yun, di ba? Tama, mali, Jay. Si Boss Dada, kukuya-kuya ko ilang, kakaila ng mga chicharong puro taba. Tapos magluluto ng sarap, tapos iinggitin tayo. Tapos biglang siya mauuna sa balita. Hindi ako papayag doon, ako ngayon nandun eh. O tama, mali. Ilagay nyo rin naman kasi yung sapatos nila eh, para magkaamuyan ng kachichas. Di ba? Sabi ni Master Judeak, ilalagay nyo rin yung sapatos nila. Ang baho nun ha, mag-aamuyan kayo ng kachichas nun. Ako pala yung sinabi ng kasama ko, stand corrected, hindi natin nililimit yung kung sino lang yung pwedeng gumanap o sino yung pwedeng volunteer. Meron lang tayong tinatawag na focal person para sa bawat lugar, ma-identify agad natin sino yung pwedeng kausapin na makakadirekta ng malinaw na linya. Kasi ina-anticipate din natin dito, sir, na merong mga sumasakay lang para mag-benefit sila. Palakpakan. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko. At least alam nila. Sir, buti alam nyo na may mga sumasakay lang sa inyo para sa ngalan ng 2025. Kaya chairman, ingat-ingat kayo ha. Marami na dyan, sumasakay lang para sa 2025. Ingat kayo. Alam mo, eto hindi naman bago yan sa bansang Pilipinas. Alam nyo ba, hindi bago yan. Kahit nung panahon pa ng kasaysayan natin, marami dyan na nakikibaka, sumasali sa revolusyon, hindi dahil naniniwala sila doon sa pinaglalaban ng revolusyon. Nandoon sila kasi meron silang kapakinabangan, sariling interes, ika nga. Marami hong ganyan sa mga rally, yung sumasakay lang para sa sariling interes. Marami ho niyan. Kaya nakakatuwa, si chairman, alam niya na may mga ganyan sa mga mga tao. Nagsusulisit, hihingi ng sponsor, na hindi naman naalalaman ng mga local organizer
Ayan, isa pa yan. Marami dyan. Naku po, ang dami po dyan. Kaya alam mo, buti na lang matalino itong organizer na Maisog eh. Kasi sa mga ganyan rally-rally na yan, may mga pa-ID pa nga dyan. O, bawat ID, magkano bayad? O, sabihin mo na 150. Pero ang pagpagawa lang nun, 50, 100 dun sa nagpagawa. Para lang masabi mo, pag wala kang ID, hindi ka makakalapit sa stage. May mga ganyan. Naku po, ginawa yan nung panahon ng 2016. Naku, maraming ganyan. Kaya mag-ingat-ingat tayo. Na nakakaawa din na nagagamit yung mga tao, nagagamit yung mga tumutulong talaga, sumusuporta, na hindi... Oh, ang daming galit na galit pala sa TikTok. Huy, ngatain nyo yung mukha ko ha. Ngatain nyo. Nanonood pa kayo, galit na galit naman pala kayo. Dahil dyan, di kayo makakatulog. Mumultahin kayo ng espiritu ni Banatbay. Naman tama yung pinatutunguhan. So, open ang TAPS Coalition is everybody's organization. Open lahat ng grupo, open lahat kahit anong groups or organization tayo na sumusuporta sa advocacy nito ay kino-consider ka na TAPS Coalition member. Ang point lang natin ay... Wala bang membership? Wala membership fee? Baka may nagpapa-membership fee na dyan. Ingat tayo sa mga ganyan ha, yung mga nagpapa-membership fee. Sabi nga ni Placido, kasi kami mismo ang, to be honest, ang territorial jurisdiction lang namin ay Central Luzon. So, kung usapan ay Central Luzon, kaya namin manindigan ano ba yung sasabihin doon. Kami yung pwede magbigay ng final word. Pero pagdating sa ibang lugar, ginagawa namin ay nagcha-channeling lang kami. Ba, may nagtanong, taga Bicol po kami, gusto po namin lumalo sa Maisog Rally. Sino po ba pwedeng lapitan? So, yung point... Okay lang, kahit taga Bicol kayo, wag lang burat. Ulitin ko lang ha, ibig sabihin po ng burat sa Bicol, lasing. Baka sabihin na naman, bastos ni Banatbay. Kaya nga magtatayo na ako ng bago eh. Ha? Papalitan ko na yung Banateros. Anyway, madami naman nagtatayo dyan ng mga ibang pangalan. Magdadagdag ako ng bagong grupo ngayon. Ha? Burateros. Mga vlogger na parang mga lasing. Membro dyan, si Jay Guevara. Parang lasing yan eh. O, si Banatbay, pinuno niyan. Mga lasing pag nag-usap-usap. O, di ba? Sino pa? Ay, si Master Judea, parang ano nito, parang si Coach Oli to, masyadong formal to. Si Spencer, pwede rin yan, parang lasing din yan. Burateros. Diba? Magtayo tayo ng bagong grupo. Meron kasi akong naririnig na marami na daw tinatayong grupo ngayon eh. Oy, JC, Doha, Qatar. Uy, akala ko madilim ang panahon ngayon. Madilim na nga ang weather, madilim pa. JC, Doha, Qatar, maraming salamat. Person na nandun sa linya namin, yun yung una namin itatap para ma-ensure na yung mga tao hindi maliligaw. Tama yung Information na dadating sa kanila. Kasi kung hindi kami magpo-point out ng mga vocal person sa bawat lugar, hindi rin magkakaintindihan. We all know na iba-iba yung culture sa bawat lugar. So, kailangan ma-anticipate natin na yung means at saka yung mga pamamaraan paano ma-execute yung pag-organisa ng mga Maisog Rally ay hindi maging... Ay, grabe si Madam oh. Sali ko, Banatbay, Bicolana ako. Taga Naga ako. Buratera, mabuhay. Oy, okay yan gusto ko yan. Buratera. Burateros. Yung mga nainom dyan. Mariel Soriano, maraming salamat. Sino pa ba ito? Ang presidente ng Burateros, si Diego Latigo. Yan pala inom yan eh. Di ba? Walang personalan dito, issue lang. Sabi ni Brothers Travelers. Brothers Travelers yan.
Alam mo yung mga taga-TikTok, galit na galit ha. Oy, kayo mga taga-TikTok, burat ba kayo? Yung sabihin, lasing ba kayo? Yun na ibig sabihin nun ha. Baka mami sabihin nyo, bastos ako. Lasing kayo? Nood kayo nanood, galit naman kayo na galit. Capsule, hindi magkaroon ng halo-halo na kuminsan kasi dun nag-uumpisa yung pataasan eh. Na ako ikaw, ako matagal na ako dito kay PRRD. Ako ikaw, may connection kay PRRD. Naku yan. Nadinig ko yan. Ang hirap ng ganyan. Totoo lang, pataasan ng ihi, napakahirap niya. Yung iba nga, hirap na hirap na umihi eh. Pataasan pa ng ihi kaya. Ikaw ba, Cinemotion, Digital Films? Matagal ka na ba kay PRRD? Ito nga si Cinemotion, si Sadi. Napaka-humble niyan. Yan talaga. Kasama sa helicopter, nakasabit. Ni PRRD, nakaganyan yun nung nagkakamera. Oh. Sabi niya, oh. Mga ganon-ganon yan, oh. Hindi, ganyan katindi yan si Cinemotion kasi bawal naman magpatakbo ng drone sa tabi ng helicopter. So ang gagawin niya, sasakay siya, nakasabit lang siya, tapos kumukuha ng video habang si PRRD tumitingin-tingin ng gano'n, no? Malupit yan Yan talaga ang may direct access pero hindi mayabang yan. Never naging mayabang yan si Cinemotion. Sobrang humble niyan. Actually, yung mga talagang mga sumama nun sa yung sila Jimmy Bondo, sila Mocha, yan ang mga magkakilala nun eh, yung panahon na 2016. O, kita nyo, hanggang ngayon, humble pa rin. Eh, yung mga vlogger na kakausbong lang, kaka-Duterte lang, tangin, nakala mo sinong mga entitled, mga halimal. Matagal na behave lang Hindi, di ba? Alam mo na, diyan ako inis na inis sa hadi. Yung mga kakabago lang ng DDS, sila pa yung feeling entitled. Ang inang yan, tayo ngang mga antatagal na dito, hindi nga tayo feeling entitled eh. Si TV boss, naku hindi, saksakan ng yabang niyang TV na yan. Alam mo kung paanong birada niyan kay Mocha? Mocha, paupuin mo ko sa tabi ni Duterte. Pag hindi, sisiraan ko lahat ng nandito sa opisina, Office of the President. Sabing ganon? Oo. Eh si Mocha naman, mabait, masunurid. Sen Bongo, sabi ni TV, pag hindi daw siya pinaupo sa tabi ni Duterte, sisiraan kayong lahat. O sabi ni Senator Bongo, ha? Sabi ni Senator Bongo, sige Mocha, ibigay mo na lang yung upuan ko. Ganun kahambol ang mga Duterte at si Senator Bongo. Sige, yung upuan ko na lang ibigay mo kasi ang protocol nun, dahil presidente nga si Duterte, yung mga opisyal lang nandoon sa vloggers, vloggers Christmas party, nandun lang, yung mga opisyal lang. Eh, since siya yung number 1 daw na magaling at matalino, gusto niya tabi niya si Duterte. Putang inang niya, nung tumabi, nag-abot lang pala ng envelope. Gustong maging opisyal ang animal. Inang sabi ko, kaya naman pala, gustong maging opisyal. Hayop. Gusto pang katabi talaga. Kaya yung espiritu ni TP, pwede ba parang awa sa mga banateros? Sa mga vloggers. Huwag nyo namang kunin. Nawala lang si TP, gusto nyo nang angkinin yung espiritu niya. Huwag namang ganun. Hindi ito rivalry. Ito ay binubuo natin para ma-unify yung ating objectives na again, babalikan namin, it is only transparent. The call for transparency, accountability, peace, and security. Na yun mismo giya galing sa official statement ng ating dating Pangulong PRRD. At yun, nandun makikita natin sa page. Siguro, doon tayo ha. Transparency, accountability, peace, and security. Yun ang ating pinaglalaban dito. Ngayon, kung may iba kayong pinaglalaban, wala namang problema. Kalayaan nyo naman yan.
repost na lang ulit namin para makita ng mga supporters ano ba talaga yung nilalaman ng Maisog. Ano ba talaga yung panawagan ng Maisog. Kasi para bumalik tayo dun sa ano ba yung pinaka-framework. Kasi ganito, ito sana yun, Master MJ, gusto natin parating sa lahat. PRRD, ako, idol ko yan. Hindi dahil sa pagmumura, hindi dahil sa pagiging radical na pagiging pinuno. Iniidolo ko yan kasi nasubaybayan ko mula nung pagiging mayor niya hanggang sa mag-succeed siya dito sa pagiging presidente ng bansa natin. Nakita natin na yung kanyang dynamics, yung kanyang political dynamics, political will ay umaangkla at nagsasabing siya ay isang eksperto pagdating sa art of war. Ako, mahilig ako magbasa nung tinatawag na libro ni Sancho, yung Art of War. Doon makikita na ano ba yung tunay na katangian ng isang namumuno, kung paano siya mangangasiwa sa kanyang nasasakupan, na nakita ko mismo kay PRRD. Iba yung kanyang dynamics na nakita naman natin naging epektibo nung siya ang naging presidente. Kaya doon natin sana tingnan, lahat tayo. Hindi kami lang yung bida dito, mga local organizer, hindi yung national organizer. Ang kapakanan natin, yun yung tinitingnan dito ni PRRD. Hindi yung para sa kanya. Tingnan natin na paano ba nanalo si PRRD? Paano ba naipon yung nagkain na yung damdamin? Alam natin na kung nung time na yon, ang malakas noon oligarka, ang malakas noon yung mga dilawan. Correct. Pero ang puwersa ng taong bayan nagkaisa, nagsama-sama. Magkakaiba man ang grupo, pero isa sinigaw, isa sinulat ng 20. Yun ang naging dahilan kaya nanalo si PRRD. At sana ganun din ang ginagawa natin ngayon. Yo! Sinabi Marisol talaga to si Master Judea, no? Minamarisol niya pa. Po kanina na lahat po ng organisasyon na sumusuporta kay Pangulong Duterte ay na gustong makiisa sa TOPS Coalition, sa panawagan ng TOPS Coalition ay welcome. Diba? Ho ba? Sinabi niyo po kanina. Now, bakit po may mga sumusulpot na mga ibang grupo? Katulad po kanina, para maintindihan po ng ating mga kababayan, no? Para maintindihan po namin, maintindihan din natin. Kasi kanina, nagkaroon po ng press con itong MAD, itong Marcos Alice Jan Movement. Napanood niyo po ba yan kanina? Po tayo doon sa Okay. So sa tingin niyo po ba, pasok po sa adhikain ng Maisog yung layunin nila base sa mga napanood po natin kanina? Kasi medyo nakita ko nagyayaya na po sila sa EDSA. Kasi kanina napag-usapan na natin, medyo i-widen lang po natin. Si Sir naman tumatawa kagad eh. Huwag ka agad tumatawa, nahalata yung sagot eh. Nag-aaya na daw kasi kagad sa EDSA. Ngayon, kayo na po ang bahalang sumagot kung ano po yung opinion nyo dito para mapunta po tayo, lahat ng ating mga supporters doon sa tamang landas kung saan talaga tayo patungo. Doon sa part po na yun, on the part na in general, highly appreciated yung suporta, yung paninindigan ng kasama natin na Maisog. Kasama din natin sila. Hindi sila against dun sa ating nilalayon. Dito sa part ng pagkilos natin ay hindi ang Pilipinas kasi pulo-pulo yan eh. Archipelago tayo. Maraming anggulo, maraming dapat na tugunan. Gaya nung kanina, yan ay paglulunsad ng pagkilos sa Luzon. Inisyatibo ng Luzon na para maipakita ano ba yung hinaing, yung mga panawagan ng MAD doon sa kanilang ginawa kaninang press conference na iisa lang din naman yung nilalayo natin. Okay. Yung panawagan sa apat na sinasabi natin, transparency, accountability,
appreciated natin yan. Kaya lang nga, ako lagi ko kasing tinitingnan, balik tayo sa giya ng principle. Yan. Po. Kailangan kasi siya yung kumbaga sa barko, siya yung Polaris eh. Siya, galing na ba talaga sa kanya yung salita na binibitiwan natin? Direksyon niya na ba yun? Tama ba yung statement niya? Kasi kung tingin Alam mo yun, kaya ako gusto itong maisog eh. Ito, walang biro ito. Kaya ako hanga dito sa maisog nung pinanood ko ito. Walang biro. Kasi marunong sila eh. Hindi sila yung gumagawa ng sarili nilang lakad. Mahirap kasi yung ganun eh. Yung gumagawa ka ng sarili mong lakad, may sarili kang bitaw. Hindi magtatagumpay yan. Maniwala kayo sa akin na tindi. Hindi magtatagumpay pag may sariling lakad. Di ba sinasabi ko sa inyo, napaka-importante na merong pinuno. Merong mukha. Hindi pa pwedeng ang isang pakikipagbaka ay walang muka, walang namumuno, walang sarili, walang adhikain na kung saan may nagko-command. And no one can command more than PRRD o the Dutertes. And the good thing about sa Duterte, hindi sila sakim sa kapangyarihan. They do not want na mawala sa kapangyarihan ang presidente na si Bongbong Marcos. Ang kanila, kaya nga ako bilib eh. Kasi, alam mo sa totoo lang, isang sabi lang ni Duterte niyan, nasabihin niyang, bumaba ka na, mangunguna ako sa laban. Pagbaba mo, siguraduhin kong bababa ka. Sigurado ko babagsak yan. Kaya lang hindi eh. Kasi hindi magandang tignan. Dahil anak niya ang makikinabang ng pagbaba ng presidente. Ang kanya lang, winawarningan niya na. Protect the Constitution. Make sure bababa kayo after 6 years or we will be here to make sure na hindi kayo magtatagal. Yun eh. Yun yung gusto ni PRRD. At ang kinagandahan nito, alam mo, sa bawat grupo, merong mga radikal. Normal yan. Nagkakaroon ng radikal na dun sa bawat grupo. Kaya nga meron yung tinatawag na yung mga tumitiwalag, umaalis, nagiging sobra, maraming ganyan. Panahon pa lang noong revolusyon natin, sa kasaysayan natin ng tayo sinakop ng Espanyol, may mga ganyan na. Meron na kagad gusto ng revolusyon na sabi nga ni Rizal, hindi pa kakayanin. O nagtagumpay ba? Hindi. Kasi nga, pinag-aaralan, hindi yung tira ng tira. Diba? Hindi dapat ganun. I-relax lang. May tamang panahon sa lahat ng bagay. Matuto tayong makinig sa ating pinaka-principal o yung ating pinuno na si Pangulong Rodrigo Duterte. Kung hindi tayo matutong makikinig dyan, labo-labo na to. PRRD, ganyan yung paniniwala ko. Kung tingin ni PRRD na maaari lang mapahamak yung mga tao. Dahil pwede kasing pag lumusob ka sa Malacanang, pag lumusob ka sa EDSA nung wala kang sapat na paghahanda, it will be a ground for sedition. It will be a ground for rebellion. Paano na lang yung mga kasama natin kung bigla silang damputin? Yun kasi ang hindi maintindihan ng iba. Kaya naiinis ako doon sa mga galit lang. Nagpapaputok kayo ng damdamin ng mga Pilipino. Ito nga yun eh. What if mag-fail? Ang mangyayari niyan, kakasuhan lang yung mga nasa baba. Kakasuhan lang yung mga tao. Masasalba nyo ba sila? Mabibigyan nyo ba sila ng abogado? Mabibigyan nyo ba sila ng sapat na tao? Yan nga yung ayaw ni Duterte. Pansinin nyo, bakit umaatras-atras bigla si Pangulong Duterte? Kaya naman niyang i-push eh. Kung talagang yung sa mga lugar, kaya naman niyang i-push yun. O tara, tuloy tayo dyan. Bahala na kayo, sa karsada na lang. Hindi ganun eh. Ayaw niya kasi mapahamak ang mga Pilipino. Yung iba, di ko naman sinasabi kung sino yun. Gusto lang ng bara-bara bida na bahala na si Batman kung sino tamaan. Basta pabagsakin na mag-rally tayo sa EDSA, bahala na, ganyan, magkagulo na. Pagka nagkahulihan, sinong, wala na, kanya-kanyang lipad na yan. May sugat yung bibig mo, kinagat eh.
So, at sa atin, nililinaw natin na lahat ng giya ay nakatuon kung ano yung wisdom ng mga nasa National Organizing Committee. Hindi natin isinasantabi yung pinakagiya natin na nanggagaling mismo kay dating Pang-PRRD na sabi nga niya, mahal niya ang Pilipinas. So, kahit hindi idugtong yung sabihin na bawat kapakanan natin iniintindi niya, ayaw pahamak tayo. Diba? Kaya handa siyang harapin yung ICC kung magkaroon man ng sitwasyon na iniin siya dahil ang pinoprotektahan niya yung kapakanan natin. So what more point? Gusto nating lumusod tayo basta-basta sa EDSA. Gusto natin. So yan ha.